Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 3, Quarter 4, Week 4. Denotasyon, kwentong pambata, nagsasalaysay sa teksto, maikling talata, pagbasa ng may tatas. Para sa unang araw. Ilarawan ang bawat larawan na makikita. Airplane, jet, hot air balloon, helicopter, rocket. Pag-aaralan natin ngayon ang denotasyon, kwentong pambata, nagsasalaysay sa teksto, pagsulat ng maikling talata, at pagbasa ng may tatas. Ang denotasyon ay ang malinaw at literal na kahulugan ng isang salita. Gamit ang konteksto ng kwento, unawain natin ang denotasyon ng mga bagong salita sa unang bahagi ng babasahin. Pagkatapos, gamitin ang bawat salita sa inyong sariling pangungusap. Pabrika, goma, tuktok, imbakan, turbina, kadena. Basahin ang kwento. Paalala, bumasa ng may wastong damdamin, bumasa ng may tamang bilis, tumigil ng bahagya kapag may bantas. Tingnang mabuti ang mga titik sa salita at isipin ang tunog nito. Nakatira si Shrapov malapit sa isang malaking pabrika ng goma. Ang araw ay tumigil sa pagliwanag, malapit sa pabrika. Nais kong gumawa ng lumilipad na makina upang mabisita ko ang araw at alamin kung bakit hindi ito lumiliwanag. Hindi mo kayang lumipad patungo sa araw, maliit ka pa, umuwi ka na lang. Araw, magtatagpo rin tayo sa madaling panahon. Patagong pumasok si Shrapov sa imbakan ng pabrika upang maghanap ng mga materyales na gagamitin niya sa kanyang sasaklipad. Saan nakatira si Shrapov? Nakatira si Shrapov malapit sa isang malaking pabrika ng goma. Ano ang nangyari sa araw malapit sa pabrika? Tumigil sa pagliwanag ang araw malapit sa pabrika. Ano ang sinabi ni Shrapov na nais niyang gawin para malaman kung bakit hindi ito lumiliwanag? Sinabi ni Shrapov na nais niyang gumawa ng lumilipad na makina upang puntahan ang araw. Ano ang sagot ng kapitan? Sinabi ng kapitan na hindi pa kaya ni Shrapov na lumipad at pinauwi siya. Anong ginawa ni Shrapov upang maisakatuparan ang kanyang balak? Patagong pumasok si Shrapov sa imbakan ng pabrika upang maghanap ng materyales. Naging matagumpay ba si Shrapov sa balak niya? Oo, naging matagumpay si Shrapov sa kanyang balak. Sa inyong palagay, ano kaya ang dahilan kung bakit hindi lumiliwanag ang araw sa pabrika? Maaaring hindi lumiliwanag ang araw dahil sa maruming hangin mula sa usok ng pabrika. Sino kaya ang tagapagsalaysay ng kwento? Si Shrapov, ang kapitan ng nayon, hindi karakter sa kwento. Ang sagot ay letrang C, hindi karakter sa kwento. Story Train. Hahatiin ang inyong klase sa maliliit na pangkat. Isulat at iguhit nyo ang mga pangyayari sa umpisa, gitna at katapusan ng unang bahagi ng kwento. Umpisa, nakatira si Shrapov malapit sa isang pabrika. Napansin niyang hindi na masyadong lumiliwanag ang araw sa kanilang nayon. Gitna, nais ni Shrapov na malaman kung bakit hindi lumiliwanag ang araw. Sinabi niya na gagawa siya ng lumilipad na makina
upang puntahan ang araw. Katapusan, nagpasya si Shrypov na ituloy ang kanyang plano. Ang denotasyon ay ang malinaw at literal na kahulugan ng isang salita. Suliranin sa kwento. Ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit hindi lumiliwanag ang araw sa pabrika? Sumulat ng isang talata na may 3 hanggang 5 pangungusap upang ipaliwanag ang inyong sagot. Siguraduhin na may isang tambalang pangungusap sa inyong talata. Paboritong sasakyang panghimpapawid. Iguhit at isulat sa papel ang paboritong sasakyang panghimpapawid. Para sa ikalawang araw, high frequency words, pang-angkop, maikling talata. Una, gitna, wakas. Balikan natin ang unang bahagi ng kwentong paghahanap sa araw. Ano ang nangyari sa una, gitna at wakas ng unang bahagi ng kwento? Pag-aaralan natin ngayon ang high frequency words, pang-angkop at pagsulat ng maikling talata. Hahatiin ang klase sa maliliit na pangkat. Ibahagi nyo sa inyong pangkat ang inyong isinulat at iginuhit noong day 1 tungkol sa paborito nyong sasakyang panghimpapawid. Basahin ang kwento. Nakatira si Shrypov malapit sa isang malaking pabrika ng goma. Ang araw ay tumigil sa pagliwanag malapit sa pabrika. Nais kong gumawa ng lumilipad na makina upang mabisita ko ang araw at alamin kung bakit hindi na ito lumiliwanag. Hindi mo kayang lumipad patungo sa araw, maliit ka pa, umuwi ka na lang. Araw, magtatagpo rin tayo sa madaling panahon. Patagong pumasok si Shrypov sa imbakan ng pabrika upang maghanap ng mga materyales na gagamitin niya sa kanyang sasaklipad. Ating nalaman noong nakaraang markahan na ang pang-angkop ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng salita sa kapwa-salita. Ginagamit ang pang-angkop na kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig, maliban sa titik N. Basahin natin ang halimbawa. Lumilipad, makina. Lumilipad na, makina. Sasakyan, panghimpapawid. Sasakyang, panghimpapawid. Magbigay ng halimbawa ng parirala na may pang-angkop na, o, nang. Pag-ugnayin ng dalawang salita gamit ang pang-angkop na, o, nang. Halimbawa, malaki eroplano, magiging malaking eroplano. Narito ang mga tamang sagot. Malaking pabrika. Kayang lumipad, mataas na bundok. Madidilim na lupain. Kanyang pangarap. Ang pang-angkop ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng salita sa kapwa-salita. Ginagamit ang na kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa titik N. Ginagamit ang nang kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. Rebisyon. Maglaan ng oras upang basahin muli ang klase ang kanilang isinulat na talata noong day 1 tungkol sa suliranin sa kwento. Maaari nilang baguhin at dagdagan ito upang mas mapaganda ang kanilang komposisyon. Tandaan na kailangang tambalang pangungusap ang isa sa mga pangungusap na kanilang isusulat na talata. Para sa inyong karagdagang gawain, ikwento nyo sa inyong mga kasama sa tahanan ang unang bahagi ng paghahanap sa araw gamit ang 5-finger retelling. Tauhan, tagpuan, umpisa, gitna, katapusan. Para sa ikatlong araw. Sino ang nagsabi? Basahin ang mga dialogo mula sa unang bahagi ng kwento. Tukuyin kung sino ang tauhang nagsabi ng bawat dialogo.
Nais kong gumawa ng lumilipad na makina upang mabisita ko ang araw at alamin kung bakit hindi na ito lumiliwanag. Araw, magkikita rin tayo sa madaling panahon. Pag-aaralan natin ngayon ang denotasyon, kwentong pambata, posibleng wakas, sanhi at bunga, pagsulat ng maikling talata at pagbasa ng may tatas. Alalahanin niyo ang aralin noong day 1. Ang denotasyon ay ang malinaw at literal na kahulugan ng isang salita. Gamit ang konteksto ng kwento, unawain ang denotasyon ng mga bagong salita sa ikalawang bahagi ng babasahin. Pagkatapos, gamitin ang bawat salita sa inyong sariling pangungusap. Ipinadyak, hiyaw, malutas, usok. Pinagsikapan ng husto ni Straypov na mabuo ang sasakyang nakalilipad. Natapos na niya at saka hinila ito papunta sa tuktok ng bundok at lumipad, subalit nawalan ito ng kontrol at bumagsak sa puno. Ano kayang gagawin ni Straypov matapos bumagsak ang kanyang sasakyan? Makinig habang binabasa ang ikalawang bahagi ng kwentong Paghahanap sa Araw. Hawakan ang inyong kopya at sabayan ang pagbasa sa ilang bahagi ng kwento ng malinaw at may tamang daloy. Narito ang damit at helmet upang protektahan ka laban sa init. Ang araw ay sobrang init. Ipinadyak ni Straypov ang kanyang sasakyan na tila isang bisikleta upang paganahin ang makina. Kumusta, araw? Bakit hindi ka na sumisikat sa aming nayon? Hinaharangan kasi ng maruming hangin ang aking liwanag. Ganoon ba? Salamat, araw. Sasabihin ko ito sa lahat at magtutulong-tulong kami upang malutas ito. Ano kaya ang mangyayari sa wakas ng kwento? Dapat nang matigil ang pagdumi ng hangin dahil sa usok na mula sa pabrika. Kung magtatanim tayo ng maraming puno, makatutulong ito sa paglinis ng hangin. Hindi nagtagal, sumikat muli ang araw sa nayon ni Straypov. Ang bawat isa ay nagpapasalamat at ipinagmamalaki si Straypov. Sa ngayon, gumagawa muli si Straypov ng panibagong sasakyang lumilipad. Handa na siya sa panibagong paglalakbay. Ano ang ginawa ni Straypov matapos bumagsak ang kanyang sasakyan? Gumawa muli si Straypov ng panibagong sasakyang lumilipad. Anong ginawa ng mga taga-nayon nang malaman ng plano ni Straypov? Tinulungan siya ng mga taga-nayon sa kanyang plano. Natupad ba ang gustong gawin ni Straypov sa ikalawang beses niyang subuking gawin ito? Oo, natupad ang gusto niyang gawin sa ikalawang subok. Anong natuklasan ni Straypov nang makausap niya si Araw? Natuklasan niya na maruming hangin ang humaharang sa liwanag ng araw. Anong ginawa ni Straypov pagbalik niya sa nayon? Binahagi niya sa lahat ang kanyang natuklasan. Ano ang nangyari matapos magtanim ng maraming puno ang mga taga-nayon? Luminis ang hangin at muling sumikat ang araw. Saan kaya nanggagaling ang maruming hangin na humaharang sa liwanag ng araw? Nanggagaling ito sa usok ng pabrika. Bakit kaya paghahanap sa araw ang pamagat ng kwento? Dahil hinanap ni Straypov ang dahilan kung bakit hindi na sumisikat ang araw. Sa tunay na buhay, posible bang maganap sa ating lugar ang nangyari sa nayon ni Straypov? Oo, posible ito kung may polusyon at maruming hangin sa lugar. Hahatiin ang klase sa 4 na pangkat. Tukuyin ng bawat pangkat ang sanhi o bunga ng pangyayaring nakasulat sa chart batay sa kwento. Pangkat eroplano. Bunga, gustong gumawa ng Straypov na lumilipad na makina. Ibigay ang sanhi. Nais ni Straypov na malaman kung bakit hindi lumiliwanag ang araw.
Pangkat, eroplano. Sanhi, bumagsak ang sasakyang ginawa ni Strapov. Bunga, nasira ang sasakyang ginawa ni Strapov. Bunga, hindi sumisikat sa nayon ni Strapov ang araw. Sanhi, may maruming hangin mula sa usok ng pabrika na humaharang sa liwanag ng araw. Sanhi, nagtanim ng maraming puno ang mga tao sa nayon. Luminis ang hangin at muling sumikat ang araw sa nayon naman ang bunga nito. Ang maruming hangin ay galing sa mga kemikal mula sa pabrika, alikabok, tambutso ng mga sasakyan, nahaharangan nito ang sikat ng araw sa mundo. Pag-usapan ang inyong reaksyon sa tema ng kwento tungkol sa mga dahilan ng pagdumi ng hangin at ang mga paraan upang maiwasan ito. Pagkatapos, sumulat ng isang talata tungkol dito. Siguraduhin na may isang tambalang pangungusap na inyong isinulat. Pagsasaliksik. Magsaliksik tungkol sa sanhi at bunga ng maruming hangin sa paligid. Pagkatapos, sumulat ng isang sanhi at isang bunga nito. Polusyon sa hangin. Para sa ika-4 na araw, high frequency words, pang-angkop, maikling talata. Balikan nyo ang sanhi at bunga chart na sinagutan nyo noong day 3. Pumunta sa harapan ng bawat pangkat at ibahagi sa klase ang inyong isinulat sa chart. Hatiin ang inyong klase sa maliliit na pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng dice at chart. Magkahalinhinan kayong maghagis ng dice. Sagutin ang tanong sa chart patay sa bilang na lalabas sa dice na inyong inihagis. 1. Sino-sino ang tauhan? 2. Saan ang tagpuan? 3. Ano ang suliranin sa kwento? 4. Ano ang solusyon sa kwento? 5. Anong nangyari sa umpisa, gitna at katapusan? 6. Ano ang paborito mong pangyayari? Anong masasabi nyo sa katangian ni Strapov? Determinado, malikhain, matulungin, mapagmahal sa kalikasan. Isipin nyo na kayo si Strapov. Ano kayang magiging disenyo ng susunod na sasakyang lumilipad na gagawin nyo? Gamitin ang inyong imahinasyon at iguhit ang inyong ideya sa papel. Huwag tayong sumukong abutin ang ating pangarap. Maglaan ng oras upang basahin muli ang talatang isinulat nyo noong day 3 tungkol sa inyong reaksyon sa tema ng kwento. Maaari niyong baguhin at dagdagan ang inyong isinulat upang mas mapaganda ang komposisyon. Tandaan na kailangang may isang tambalang pangungusap sa inyong talata. Magbasa sa tahanan. Iuwi nyo ang kopya ng Paghahanap sa Araw at magsanay ng pagbabasa sa tulong ng inyong kapamilya.